Pinilit ako ni Papa at Mama na layuan si Alaric pero hindi ako makasagot. It hurt. Alam ko sa sarili ko na may nararamdaman na ako kay Alaric. I'm not vocal to convey feelings kaya hindi ko inaamin. Pero ramdam ko, nasasaktan ako. Nasasaktan ako na alam kong hindi ako magugustuhan ng mama niya. Nasasaktan ako ngayon na pinapalayo ako ng magulang ko sa kanya dahil hindi nila siya gusto para sa akin. Paano naman ako? Gusto ko siya. Isn't that enough reason? Sinabi naman niya na hindi na siya naghihiganti. He is doing this now because he likes me. I know he is serious with me. Pero bakit ang hirap? Pwede bang maging kami at kalimutan na lang itong away ng pamilya? Bakit pati ako? Kami ay nadadamay? Bakit hindi na to tinigilan noon? Bakit pinaabot pa hanggang ngayon? Nang maggabi, hindi ko tinawagan si Alaric kaya siya na ang nagkusa. Hindi ko siya sinagot. He had 7 missed calls when he stopped trying. May na-receive akong text galing sa kanya pero hindi ko na tinignan. Nagtaklob ako ng kumot at pinunasan ang luha sa mukha. Humikbi ako. God, please make this easy for us. Patigilin mo na itong gulo. I whispered, praying hard. Hindi ko alam ilang beses kong hiniling na huwag na kaming pahirapan. Kinabukasan, habang nagbibihis ako, biglang nagring ang cellphone ko. Nakaupo ako sa vanity table at naglalagay ng kaunting makeup. Bumagsak ang balikat ko nang mabasang si Alaric ang tumatawag. Gusto kong huwag nang sagutin pero hindi ko kaya. I want to talk to him. Hi. Good morning. The first thing I heard was his cough. You didn't call me last night, T. Bungad niya, binaliwala ang pag-good morning ko. Rinig ko sa boses niya na medyo inis na naman siya. I sighed. Nakatulog ako. Maaga akong nakatulog kaya hindi ko nasagot ang tawag mo. As tried to smile at my reflection in the mirror at nakita kong peking ngiti ang ginawa ko. Yuha! What about this morning then? Bakit hindi ka tumawag nang makita mong may missed call ako? Ni text ay wala. This time, obvious na ang iritasyon niya. Tumawa ako ng pilit. Nag-aayos ako. Magkikita din naman tayo sa opisina. Narinig kong suminghap siya pero hindi na din naman siyang umangal. Matapos ako ay tumulak na ako. Nauna pa ako kina Mama. Serafina, tawag ni Mama nang papalabas na ako ng pintuan. Nahinto ako at unti-unting bumaling sa kanya. Ang bili ng papa mo. Huwag mong kalimutan, seryosong bili ni Mama. Hindi ko sila sinagot kagabi. Nakatungo lang ako nang pinipilit akong layuan si Alaric. Ngayon na ipinaalala ni Nama, akala niya siguro ay pumayag ako. Pwede ko naman siyang layuan, sisikapin ko. Pero kung si Alaric na ang kusang lumalapit, wala na akong magagawa doon. Nang nasa labas na ako ay agad akong pumara ng taxi. Sa una ay maganda pa ang pagtakbo ng kotse, pero 5 minuto ang lumipas nang biglang bumilis ang pagtakbo ng taxi. Agad akong kinabahan. Napahawak ako sa gilid ko. Manong, ano pong problema? Kinakabahan kong tanong. Panay ang lingon ni Manong sa side mirror ng kotse niya. Bumaling ako sa likod at napansin kong parang may nakasuryod sa amin na 2 itim na kotse. Hindi maaninag ang tao sa loob dahil heavily tinted ng mga ito. Tangina, rinig kong mura ang driver bago siya nag-overtake ng isang kotse. Ganon din ang ginawa ng nakasunod sa amin. Manong, may nagawa ka po. Bakit may sumusunod sa atin? Bumibilis na ang paghinga ko. Humawak ako sa pwedeng hawakan sa taxi. Pumikit ako nang magmura ulit ang driver. Nag-overtake na naman siya. Buntis ako. Paano kung maaksidente kami? Hindi ko alam kung gaano kabilis na magmaneho si Manong. Rinig na rinig ko ang maraming busina ng kotse na nilalampasan namin. It took few minutes but felt like hours. Hindi ako maka-focus sa nangyayari. Nanginginig ako nang biglang gumiwang ang kotse at napahinto ito kalaunan. Nawalan ako ng lakas ng tuluyang huminto ang taxi. Hindi kami na aksidente pero naharangan kami ng sumusunod sa amin. Isa sa unahan at isa sa likod. May lumabas na 3 lalaki galing sa kotse na sumusunod sa amin. Akala ko si Manong ang sadya nila pero nagulat ako nang buksan nila ang backseat. Get out, utos ng bumukas ng pintuan. Wala akong makitang emosyon sa mukha niya.
Nang marinig ni Manong na ako pala ang sadya nila, matalim niya akong tinitigan. Hindi ko alam kung nasaan kami. Para makawala sa mga sumusunod, kung saan-saan na lang lumiko si Manong. Lalabas ka ba o kakalagkarin ka pa? Iritadong sinabi ng lalaki. Kung nakakamatay lang ang mariin niyang titig ay kanina pa ako patay. Nanginig ako. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Nanginginig kong tanong. The man in front of me groaned. Napigtas ang pasensya niya kaya pumasok siya sa loob at marahas akong hinigit paalis ng taxi. Nagpumiglas ako pero dahil sa kaba at panghihina, hindi siya nahirapan na kaladkad din ako palabas ng taxi. Matapos akong mapalabas sa taxi, may isang lalaki na lumapit kay Manong at pinaalis niya. May sinabi muna siya dito. Tumango ang driver bago umalis ng walang sinasabi. Nawala lahat ng pag-asa ko na makawala nang iwan ako ng driver. Sinubukan kong kumawala sa hawak ng lalaki sa tabi ko, pero hindi man lang ako nakawala. Yung isang lalaki na kumausap sa taxi driver ay lumapit sa kotse sa umahan at binuksan niya ang backseat. Iminuwestro niya ito sa amin, kaya kinalagkad ako ng lalaking nakahawak sa akin na pumunta doon. Bitawan mo ako, sigaw ko. Nag-iinit ang mata at malapit ng maiyak. Nang tumapat kami sa backseat ay nanlamig ako nang makita ko kung sino ang nasa loob. Seryosong nakaupo sa loob ang mama ni Alaric. Nakaputing dress at nakabun ang buhok. Mariin siyang tumingin sa akin nang magsalubong ang mata namin. Isakay niyo na yan. Wala akong magawa nang itulak ako ng lalaki papasok sa kotse. Hindi ko na napigilan na maluha sa mga nangyayari. Stop crying. Kakausapin lang kita nang magising ka kung saan ka dapat lumulugar, sarcastic niyang sinabi. The way she looks at me, it's as if I'm sore in her eyes. What did you do with Esvaison? Tanong niya nang tumigil ang kotse. Nasa lugar kami kung saan lahat puno ang makikita. Jill ang kotse din ang dumadaan. Tumuwa ako at tumitig sa kamay kong nasa kandungan ko. Ang luha ko ay panay ang agus sa pisngi ko. Hindi ko nagawang sumagot. How thick is your face? Nagawa mo pang matulog sa penthouse ng anak ko. Ganyan ka ba pinalaki ng magulang mo? Puno ng sarkasmo at pandidiri niyang sinabi. Umiling ako. Unable to say a thing. Layuan mo ang anak ko. Mga putang inang Salazar kayo. Mga salot, punong-puno ng galit niyang sigaw. Dinuro-duro niya ako sa ulo. Wala akong magawa. Pinipigilan kong humikbi pero hindi ko mapigilan. Dumadaloy ang luha sa mata ko, pumapatak sa kamay ko. Hinding-hindi kita matatanggap para sa anak ko. Salot ka. Mamatay tao kayo, she logged hysterically. Tinuruan ka ng mama mo no. Tinuruan ka niyang landiin ang anak ko para naman umangat kayo sa buhay. Bakit? Lugmok na ba kayo sa kahirapan? Tinampal niya ang mukha ko. Sumagot ka, sigaw niya. Umiling ako. Please leave my mother out of this. Wala po siyang alam dito. Wala siyang kinalaman, humihikbi kong sagot. Tumawa siya. Tinampal-tampal ako sa mukha. Walang tao sa kotse maliban sa amin. Ang mga bodyguard niya ay nasa labas. Nag-aantay ng utos. Napahiyaw ako nang hinawakan ng mama ni Alaric ang buhok ko at saka ako pinatingin sa kanya. Nanlilisik ang mata at baka sa mukha niyang gigil na gigil siya. Leave Divison. Hindi ka bagay sa kanya. Salazar and Ferrer could never happen. You understand me? Tinulak niya ang ulo ko palayo kaya napabaling ako sa kabila. At huwag na huwag mo itong masasabi sa anak ko. This never happened. Malaman ko lang na nagsumbong ka, sa kulungan ang bagsak ng tatay mo. Nagtawag siya sa isang bodyguard niya. Sininyasan niya ito na palabasin ako. Agad na bumukas ang pintuan sa gilid ko at saka ko naramdaman ang kamay na humawak sa braso ko, kinalagkad ako palabas. Agad na nagsipasukan ang mga bodyguard sa dalawang kotse at saka sila umalis. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng daan. Walang bahay at walang katao-tao. Minsan lang ang dumadaan na kotse. Nanghihina akong umupo nang mapagtanto kong mag-isa ako. Hindi tumitigil ang luha ko at may dumadaloy na sakit sa puso ko. Hindi ko matanggap ang mga sinabi ng mama ni Alaric. I want her to accept me for his son. Paano na yan? Mahal ko si Alaric. Pero bakit ang hirap-hirap?
Hinawakan ko ang dibdib ko, umaasa na humupa ang sama ng loob pero hindi naman umuubra. Nandoon pa rin ang sakit. Paano ba yan? Kailangan kong lumayo kasi makukulong si Papa. Pero ayaw ko. Paano na to? Nasa gilid ako ng kalsada at mag-iisang oras na akong nakaupo lang. Umihip ang malakas na hangin at nagsialon ang mga dahon ng puno. Sa sobrang tahimik ay narinig ko ang mga huni ng ibon. Tulala ako. Sinikap ko na tumahan kasi naalala kong buntis nga pala ako. Alaric called earlier. Kaso ay halo hindi ako makapagsalita sa hagulgol ko kaya hindi ko sinagot. Tumatawag siya ulit ngayon at nakatitig lang ako sa screen ko. Bakit ang hirap mo namang mahalin? Nang matapos ang tawag niya, inopen ko ang contact ko at naghanap ng pwedeng tawagan. Nakita ko ang contact ni Mama pero mag-aalala siya kung siya ang tatawagan ko. I scrolled further until I saw Magnus' number. Hindi ko alam kung nagpalit ba siya ng number. Nang mag-break kami ay hindi na kami nagka-text o tawag. Tinawagan ko ang number niya. I'm not expecting it to ring kaya suminghap ako nang mag-ring ito. And it didn't take seconds for him to answer. Serafina, bungad niya. He still has the number. Can I ask a favor? Mahinang sinabi ko. Halata sa boses ko na kagagaling ko lang umiyak. Where are you? Are you alright? Sunod-sunod niyang tanong. Hindi ko alam kung nasaan ako. Walang dumadaan na kotse di. May kumawalang hikbi sa akin. Ako lang mag-isa dito. May narinig ang kalusko sa linya niya. Stay there, okay? Open your ear. Pupuntahan kita. Okay di. Rinig ko ang paglalakad na siya. Didn't even ask if he's busy or not. I'll end the tea. Hindi niya ako pinatapos sa sasabihin. Don't end the call. Tumango ako. Hindi ko pinatay pero hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin ko. Kaya nanatili na lang akong tahimik. Ilang minuto ang lumipas at puro busina ang naririnig ko sa kabilang linya. Tahimik din si Magnus. Wait for me for 30 minutes but I'll peer aside to make it faster than that, seryoso niyang sinabi. It's okay. Drive safely. I'll wait for you, bulong ko. True enough, it's not even 30 minutes when he arrived. Alam ko ang gamit niyang kotse ngayon kaya nang makita ko ay agad akong tumayo. Mabilis siyang bumaba nang huminto ang kotse niya. I tried to smile at him pero hindi siya ngumiti. Nakakunot ang noo niya at seryoso. Are you hurt? Tanong niya. Hindi pa ako nakakasagot nang nayakap na niya ako. I'm okay. I'm not hurt, mahinang boses na sagot ko. Hindi naman masakit ang mga pagtampal-tampal sa akin ng mama ni Alaric. Her words though hurt deeply. Are they into it again? Tanong ni Magnus. Natunugan ko ang galit sa tono niya. Huh? What do you mean? Guluhan kong sabi. He sighed annoyingly. Serafina, I know your background. Has this happened to you because of your family feud with the Ferrer? Napakurap-kurap ako. Paano mo nalaman na ang mga Ferrer ang kalaban ng pamilya ko? Gulat kong tanong. He clicked his tongue. Kinalas niya ang yakap sa akin. Didn't know before. Kagaya ng parents mo, hindi rin sinasabi sa akin ng parents ko kung sino ang kalaban niyo. Nag-iwas siya ng tingin. I met Cole, an acquaintance. He told me about Alaric and his involvement with certain Salazar. I stiffened when he mentioned Alaric and Sir Cole, ang CEO ng kumpanya namin. He told me he hired a Salazar because Alaric wanted to play with that person. Sinong Salazar? Nagawa kong itanong kahit alam ko naman na ako yon. He didn't mention. I was so pissed off, I walked out. Baka masuntok ko pa yon, iritado niyang sabi. Tumungo ako. Alaric wanted to play with me. Kaya ako natanggap. Hindi ako tinanong ni Magnus kung bakit ako napadpad sa lugar na yon. Hindi ko sinagot ang tanong niya kung kagagawan ba ito ng mga Ferrer, pero iyon ang iniisip niya na totoo naman. Tahimik kami habang nagmamaneho siya. Hindi ko alam kung papasok pa ba ako. Sinabi ko kay Alaric na sa opisina na kami magkikita. Pero kaya ko pa bang makipagkita kung ang kapalit nun ay ang pagkakakulong ni Papa? Do you want to go home? Basag ni Magnus sa katahimikan. Umiling ako.
Pero wala rin akong masabi na gustong puntahan. I can't go to work. I don't want to go home. Do you want to rest in the condo? Napalingon ako sa kanya. Ilang segundo akong tumitig sa kanya bago ako tumango. I swallowed the lump in my throat. Agad pumasok sa isip ko na magagalit si Alaric pero agad kong binaliwala ang naisip. Matapos niyang magtanong ay tahimik na ulit kami. It took us almost an hour before we arrived at his condo tower. Sabay kaning bumaba nang dumating kami. Kahit sa pagsakay ng elevator ay tahimik ako. Tahimik pero hindi naman awkward. I'm so used to his presence before na kahit ngayon ay hindi ako nakakaramdam ng ilang. Pinauna niya akong pumasok nang buksan niya ang kondo niya. It is big. Bumuwad sa akin ang chandelier na nagbibigay ilaw sa kabuuan ng kondo niya. Lumapit ako sa couch niya at naupo doon. What do you want to drink? Nakatitig sa akin si Magnus, hinihintay ang sagot ko. Kahit ano na lang. Tumango siya at dumertso sa kitchen area. I'm sorry to disturb you. Wala ka bang trabaho? Tanong ko. Natigilan siya sa ginagawa. I can do the work here. Wala akong mga meetings ngayon, casual niyang sagot niya. Nang matapos niya akong kunan ng maiinom ay lumapit siya sa akin. Tinanggap ko ang juice na binigay niya. Are you gonna tell your mom about this? Tanong niya bago umupo sa tabi ko. May hawak siyang baso and I can tell that it's not water. Probably alcohol. I sighed. Uminom ako ng juice na binigay niya bago sumagot. She'll worry. Hindi naman ako napano. I fake a smile. Alam ko na din ang tungkol sa mga Ferrer. Sinabihan na ako ni Papa. Pinapalayo niya ako sa kanila. Magnus clicked his tongue. So they're into it again, huh? Dapat ay tinapos na ito noong kapanahunan pa ng mga lolo nyo. Natunugan ko ang pagkadisgusto niya sa nangyayari. Uminom ulit ako nang wala na akong masabi. Bumuga ako ng hangin at natulala nang sumagi sa isip ko si Alaric. Ano na kaya ang ginagawa niya ngayon? After kong pumasok sa kotse ni Magnus kanina ay pinatay ko ang cellphone ko, kaya hindi na niya ako matatawagan ngayon. Palagi pa namang naiinis yon pag wala ako. Nagpahinga ako sa couch. Nakahiga ako doon at yakap-yakap ko ang maliit na unan. Sinabihan ako ni Magnus na sa taas na daw mahiga pero umayaw ako. Kaya nasa kabilang couch din si Magnus at may tinatrabaho sa laptop niya. Nakatagilid ako at nakaharap sa kanya. Magnus T. Tawag ko. Nawala ang tingin niya sa laptop at tumingin sa akin. Yeh! Kung may importate kang gagawin sa opisina mo, okay lang ako mag-isa dito. He chuckled. Nah. Wala akong importanteng gagawin sa opisina. Okay na din ako dito. Hindi na ako nagsalita ulit. Bumalik din siya sa ginagawa niya. Sinubukan kong matulog pero hindi ako inaantok. Magnus T. Tawag ko ulit matapos ng 20 minutes na katahimikan. Serafina, natatawa niyang sagot. May gusto akong kainin eh. Okay, Saili. Mango. Yung may bagoong. Tapos ay strawberry. Meron ka nun, tanong ko. I licked my lips when felt the intense craving. He stopped typing on his laptop at tumitig sa akin. Nakataas ang kilay sa akin. What is this craving, Serafina? Umirap ako. Tinatanong ko lang naman kung meron ka. He smiled. Nah. What I mean is laging pasta ang cravings mo. I was expecting it, not this mango and strawberry. Nag-iwas ako ng tingin at kunwari may tinitignan sa ibang parte ng kondo niya. I shouldn't have said viv cravings. Baka maghinala siya na buntis ako. I have strawberries in the fridge. Wala lang mango. Matapos kong kainin ang strawberries niya ay nakatulog din ako. 4:00 na nang magising ako. Hindi ko nakita si Magnus. Wala siya sa baba kaya baka nasa kwarto siya. Pansin kong may kumot na din ako ngayon. Sumandal ako sa sofa at saka natulala ulit. Binalingan ko ang bag ko kung nasaan ang cellphone ko. I have the urge to open the phone, kanina pa, pero pinipigilan ko lang. Natatakot ako na baka tumawag si Alaric. I sighed. Nilagay ko ang dalawang paa ko sa sofa at sa kanyakap.
As put my head on his knees and closed my eyes. Ramdam kong nag-iinit na naman ang mata ko. Damn! I miss Alaric. Gusto ko siyang makita. Ano na kaya ang ginagawa niya? Hinahanap niya kaya ako? 20 minutes later when heard Magnus' voice. Serafina, he called. His voice was laced with worry. Tinaas ko ang ulo ko at nakita kong nakatitig siya sa akin habang papalapit. I could see in his eyes that he didn't like what he was seeing. I'm fine. Hinihintay lang kita na bumaba. You could go up to Envy room. You always barged into Envy room before, so can we wait for me to come down when you can just go inside and say what you want, mahinahon niyang sinabi. Kasi alam kong hindi yon magugustuhan ni Alaric. Magagalit siya sa akin. I don't want him to hate me because of it. Gusto kong sabihin yon pero hindi ko ginawa. Tinatamad akong maglakad sa taas eh. At bumaba ka naman na. Hindi na siya nagsalita. Umupo siya sa couch paharap sa akin. Ilang segundo siyang tumitig sa akin. How have you been since we broke up? Umawang ang labi ko. It took me a while to reply because didn't expect Das to ask that. Okay lang. Nahirapan kami noong umalis kayo pero agad din namang nakabawi. Are you mad at me? Umiling ako. Nope. I was before. Bigla ka na lang nanlamig at nakipag-break ng walang dahilan. Pero noong nakita kita sa Italy, akala ko galit pa ako sayo. I even cried pero na-realize ko na umiyak lang ako noon kasi miss ko na yung best friend ko. Best friend ha? He replied playfully but I could feel that he was a bit disappointed. Umirap ako. Bakit? Hindi ka naman magandang boyfriend. Nang iiwan sa ere. Maganda ba yon? He chuckled deeply at that. Ye was an asyol, he whispered with his hoarse voice. Parang ayaw pang aminin na naging asyol naman talaga siya. 5:00 nang dumating ako sa bahay. Hinatid ako ni Magnus at agad ko din siyang pinaalis. Pagpasok ko ng bahay, nakaabang si Mama at ang mga kapatid ko sa akin. Nakaupo sila sa sala at nang marinig nilang pumasok ako, lahat sila ay nakatingin na sa akin. Like they are waiting for something. You went to work, unang linya na binitawan ni Mama. Natigilan ako sa paglapit sa kanila. Galit at seryoso ang nakikita ko kay Mama. Curiosity lang ang kina Serenity at Scarlett. Serafina, hindi mo sinabi sa akin na boss mo pala ang Ferrer na yon, mahina pero may halong galit na sinabi ni Mama. I don't know. Paano ko malalaman na kalaban pala siya? You never told us, T. Pagtatanggol ko sa sarili. Nag-iwas ako ng tingin. The memory of what Alaric's mom did to me resurfaced, pero agad ko ding pinigilan. Kung sa una pa lang, sinabi na nila kung sino ba ang kalabang pamilya, this might not happen. Pero hindi dahil hindi na daw dapat pagtuunan ng pansin. You will not go back to your work. Mag-resign ka na. Dapat ay nag-resign ka na noong pinayagan kitang mag-resign. Sinapo ni Mama ang noo niya, halatang maraming iniisip na problema. Pero mabuti at hindi ka pumasok ngayon. Napakurap ako. Who told you that didn't go? Lumapit ako sa kabilang sofa at naupo doon. Hinarap ko si Mama. Nanliit ang mata niya sa galit. Alaric went here. Hinalughog niya ang bahay natin. He trespassed looking for you. Hindi ka daw pumasok at pinagbintangan ako na tinatago daw kita. Mama gritted her teeth. The man even tried to threaten to put me in jail if something happened to your child. Tang-inang mga Ferrer. I shifted on Enva's seat. Hinanap niya ako. Kung alam ko lang, dapat pala dumiretso ako ng uwi. Bakit ko pa naisipan na huwag sa bahay dumiretso? You can't stay here, ani Mama, putol niya sa mga iniisip ko. Balisa siya at parang anumang oras ay may papasok sa bahay namin. What do you mean, can't stay? Saan ako pupunta? Baka bumalik siya bukas. Mag-vacation ka muna sa province, seryosong sabi ni Mama. Umiling ako, hindi makapaniwala sa narinig. I've been once in our province. May bahay kami sa Angles pero matagal na noong bumisita kami. The house was abandoned. Mama, ako lang.
Hindi ko kaya. Tumayo si Mama at naglakad. She walks back and forth as she stresses herself with this damn situation. Nasa magkabilang bewang niya ang kamay. Hindi kami pwedeng sumama dahil baka maghinala si Alaric. He was convinced we didn't know where you are today because we didn't. Kapag isa sa amin ang wala kasama ka, malalaman niyang tinatago ka nga namin. Serenity sighed. Mama, I can go with 8. Hindi nga maganda na mag-isa siya lalo pat buntis siya. Hindi. Kapag hindi na tayo paghihinalaan, pupuntahan ka namin. For now, you have to be alone, final na desisyon ni Mama. Mabilis ang mga nangyari. Matapos naming mag-usap-usap ay nag-impake na ako. Ni hindi daw ako pwedeng abutan ng umaga dahil baka bumalik na naman daw si Alaric. Hindi nga malabo na bumalik siya. At ang kaalaman na babalik siya ang nagpahirap sa akin na umalis. Parang gusto ko na lang manatili at haharapin ko na lang siya. Nakasakay ako ng bus nang mapagtanto kong miss ko na siya. That F don't really want to get away from him. Kung hindi lang talaga nagbanta ang mama niya, hindi ko susundin ang pagpapalayo sa akin ni na Mama at Papa. Ayoko naman na makulong ang papa ko just because I want to be with him, so what choice do I have now? Wala. Kaya puro iyak lang ang nagagawa ko sa sitwasyon ko. Matapos sa bus ay sumakay din ako ng barko bago ko naabot ang Angeles. Umaga na nang dumating ako. Hirap na hirap akong dalhin ang iisang bag na dala ko. Kabado kong tinatahak ang familiar na daanan papunta sa abandonadong bahay namin. 15 minutes ang nilakad ko bago ko naabot yon. The house is big. It was an ancient house at wala nang gustong tumira. Iniwan na ito simula nang mamatay ang lolo at lola ko. It was a big mansion of the Salazar. At natatakot ako dahil mag-isa lang ako. Binuksan ko ang gate. Kinakalawang na. Pagpasok ko, akala ko sasalubungin ako ang maraming vines o mga matataas na grass, pero nagulat ako nang malinis ang paligid. Ang pathway papunta sa bulwagan ng mansion ay malinis at hindi halatang abandonado. Nagpatuloy ako hanggang sa dumating ako sa malaking pintuan. Kahit ang double door ay mahahalata mong antike. Sinabihan ako ni Mama kung saan ba mahahanap ang susi ng mansion. Tinignan ko ang sinabi niya at nagulat ako nang naroon nga. Nasa loob ng maliit na birdhouse. Pagpasok ko sa loob, natigilan ako dahil hindi talaga mukhang abandonado ang mansion. Nasa tamang ayos lahat ng sofa, yung mga mamahaling vase ay nakadisplay. The curtains are properly placed on the high ceilings window. Hindi ito ang inaasahan kong makikita. Sinabi ni Mama na baka daw ninakaw na ang mga gamit dito at magtiis na lang daw ako. She made me bring foods at maghalugog na lang daw ako ng kumot kung may natira man na hindi nanakaw. Is this our mansion? Gulat kong tanong sa sarili. Pero I've been here before and the place is familiar, so yes, this is our mansion. Bininta ba ito? Am I trespassing then? Pagod ako sa biyahe kaya hindi ko na pinagtuunan ng pansin ang ibang parte ng bahay. Dumiretso ako sa taas at binuksan ang unang kwarto na nakita ko. Umaga kaya kahit walang ilaw ay maliwanag. I expect it to have no electricity pero nang sinubukan kong bumukas ng ilaw, lumiwanag ang kwarto. This is not abandoned, wala sa sarili kong sinabi. Ang kama ay may malinis na bedsheets. Properly tended ang kwarto. Lahat ng gamit ay nasa tamang ayos. Walang ninakaw. Nakatulog ako matapos kong mahiga. Alam kong matagal akong nakatulog kasi nang magising ako ay madilim na labas. Kumalam ang sikmura ko. Naiwan ko sa baba ang bag na dala ko kaya lumabas ako para kunin yon. Natigilan nga lang ako nang bumababa ako sa hagdan dahil may nakita akong babae na naglilinis sa baba. Natigilan din siya nang makitang may tao. Agad tumalim ang mata niya sa akin. Sino ka? Napakurap-kurap ako sa babae. She looked mad because of seeing someone in the mansion. Dang it. Binenta na ba ito? Am I really trespassing? Lumunok ako dahil sa kaba. Kung totoong ibininta ito, bakit hindi alam ni Mama? Bakit niya ako pinapunta dito? I'm Serafina Salazar. Anak ni Celestine at Axel Salazar. Nagpatuloy ako sa pagbaba. For a moment, natigilan ang babae. Biglang nawala ang pagkakakunot ng noo niya. I'm sorry. Hindi ko alam na may tao pala.
Nabenta na ba itong mansion? Hindi ko napigilang tanong. Nasa huling baitang na ako ng hagdan at dumiretso ako sa bag ko. Naku, anak ka pala ng mga Salazar. Akala ko ay kung sino na. Matagal na kasing walang bumibisita dito, kaya nagulat ako nang biglang bumaba ka. Tuwa na ang babae para maitago ang kahihiyan sa ginawa niya. Hindi naman to na ibenta. Sa pagkakaalam ko, hindi naman. Tumango ako, nakahinga ng maluwag. Mabilis kong kinuha ang bread na dala ko at mabilis na kumain. Buntis ako pero pinapabayaan ko ang sarili ko. Isang tinapay lang ang nakain ko bago ako nakatulog at ngayon ay gabi na. Hindi ako nakakain ng tanghalian. Mabilis kong maubos ang unang slice kaya kumuha ulit ako. Halos hindi ko nanguyain ang kinakain ko at nilolonok ko na lang. Hindi ka pa ba kumakain? Putol ng babae sa ginagawa ko. Bigla akong nahiya sa bilis kong kumain kaya medyo binagalan ko. Nang malunok ko ay saka ako kunwaring tumawa. Matagal kasi akong nakatulog. Pagod sa bayahe kaya hindi na ako nakakain ng tanghalian. Gusto mong ipaghanda kita, mabait niyang alok. Natulala ako sa kanya. Nagtataka kung bakit niya ginagawa to, bakit siya naglilinis kung hindi naman pala ito nabenta. Sino ang nagbabayad sa kanya kung ganun? May nagbabayad po sa inyo para maglinis dito. Kuryosong tanong ko. Malabong si Papa o si Tito Lucas? Walang-wala si Tito Lucas kaya imposible. Si Papa naman ay sakto lang ang sweldo kaya alam kong hindi siya. At kung siya man, dapat alam ko. Meron po. Kaibigan siguro ng Papa mo. Hindi ko alam eh. Minsan siyang tumutuloy dito kapag may kailangan siyang puntahan dito sa Angeles. Kumunot ang noo ko. Ang Papa ba ni Magnus? Siya lang ang kilala kong kaibigan ni Papa na may kakayahang gawin yon. Kahit sinabi ko na kay Ate Shasha na huwag na niya akong ipigluto ay ginawa niya. Naawa siguro dahil bread lang ang kinakain ko. Nang matapos siyang magluto, akala ko ay konti lang ang makakain ko pero mali ako. Ang sarap ng luto ni Ate Shasha na naparami ako kahit maraming bread ang nakain ko. Busog na busog ako matapos. Naglilinis pa rin si ate nang natapos akong kumain. Nasa living room siya at linilinis ang malaking picture frame doon. It's the picture of vast land full of nature. Hakatang mamahalin ang painting. Ate, may malapit bang hospital dito? Tanong ko. I've been careless these past few days. Puro stress at iyak ang ginawa ko. Kailangan kong magpa-check up para malaman kung kumakapit pa ba ang baby sa tiyan ko. I feel guilty for the unborn child. Sa sinapupunan pa lang ay puro sama ng loob ang nakukuha niya sa akin. Meron naman. Sasakay ka lang ng motor at mararating mo na. Bumaling siya sa akin. Bakit, may sakit ka ba? Umiling ako. Wala naman, ate. Balak ko lang magpa-check up bukas. Matapos maglinis ni ate ay umuwi siya. Nahihiya akong sabihin sa kanya na kung pwede ay dito na lang siya matulog. Baka may asawa at anak pala kaya hindi ko na sinabi. Pinailaw ko na lang ang buong mansion bago pumasok sa kwartong tinulungan ko. Mabilis din naman akong nakatulog. Umaga na nang magising ako. Matapos kong mag-ayos ay bumaba ako. Akala ko ay mag-isa ako pero nang nasa huling baitang ako ng hagdan ay narinig kong may ingay galing sa kitchen. Dumiretso ako doon at tama ang hinala ko. Naroon na si Ate Shasha. Nagluluto. Magandang umaga, Serafina. Maupo ka na. Malapit na akong matapos. Umiti siya sa akin bago ibinaling ulit ang mata sa niluluto. Bigla akong nahiya. It's not her job to cook for me. Pero hindi naman ako marunong kung magpepresenta ako. Kung wala siyang niluto ngayon, bread lang ang kakainin ko ulit. Salamat po, ate, nahihiya kong sinabi. Ilang minuto lang ay tapos na nga siyang magluto. Mabuti at sinabayan niya ako. Nagluto daw siya sa bahay nila bago pumunta dito para ipagluto ako at para samahan. I appreciated her for that. Matapos kong kumain, gusto pa akong samahan ni Ate Shasha sa hospital pero tumanggi ako. Sinabihan na lang niya ang motor na sinakyan ko na ibaba ako sa hospital. Maraming tao sa hospital. Nagtanong-tanong pa ako kung saan maglilista dahil public hospital pala ito. At kailangan pang maghinatay dahil marami ang gustong magpa-check up.
Matapos kong gawin ang lahat ng proseso ay naghintay ako kung kailan ako matatawag. Matagal siya. Inabot ako ng 3 oras bago matawag. Galing sa antok ay pupungas-pungas akong pumasok sa loob nang matawag ako. May nagbukas ng pintuan para sa akin. Pumasok ako, nawawala ang antok at biglang napalitan ng kaba nang makita ang doktor. "Good morning, Mrs. at Mr." Nakangiting bati ng doktora. May naramdaman akong presence sa likod ko kaya agad akong bumaling. And I immediately stiffened when I saw Alaric. Seryoso ang mukha niya. Nakatingin siya sa doktora bago niya ako tinapunan ng tingin. And when our eyes meet, nanlamig ako nang makita ko ang sobrang galit doon. Sa sobrang kaba ko ay hindi na ako nakapagsalita. "Have a seat," putol ang doktora nang makitang nakatayo pa ako. Nanginginig ang paa kong umupo sa examination chair. Para rin akong tumakbo ng malayo sa bilis ng tibok ng puso ko. Tinanong ako ng doktora. Hindi ko alam kung paano ko nasagot iyon habang sobra-sobra akong kinakabahan. "Relax lang," sabi ng doktora nang nilalagyan na niya ng gel ang tiyan ko. Titignan niya ang kalagayan ng baby gamit ng ultrasound. Nasa tabi ko si Alaric. Madilim ang aura niya pero hindi siguro nararamdaman ng doktora dahil kinakausap pa niya minsan. Ako ay hindi ko magawang tignan dahil para akong mamatay kung gawin ko. "He is very mad at me." Nakahinga ako nang maluwag nang sabihin ng doktora na maayos naman ang baby ko. Kanina noong naghihintay ako ay gustong-gusto ko na lang na umuwi dahil sa tagal ng paghihintay pero ngayon, ayaw kong matapos ang doktora sa ginagawa. But who am I kidding? Matapos niyang sabihin na okay ang baby, mabilis niya kaming pinaalis. Para akong lumulutang nang papalabas kami ng hospital. He didn't say thing which made it even worse. "Get in," cold niyang utos matapos niyang buksan ang passenger seat ng kotse niya. Lumingalinga ako, naghahanap kung may matatakbuhan ba ako nang bigla niya akong tinawag. "Serafina!" Punong-puno yon ng banta. Na kung ano man ang pinaplano ko ay mas mabuting huwag ko na lang gawin. That's how it sounds to me. Halos hindi na ako humihinga sa loob ng kotse. Hindi din ako makatingin kay Alaric. I could feel his anger on my skin. Nagugulat ako dahil familiar ang daang tinatahak namin. Kahit gusto kong magtanong ay hindi ko magawa. Paano niya ba ako nahanap? Did Mama tell him in my location? I was so shocked when his car stopped at our old mansion. Lumabas siya sa kotse. Nanatili ako dahil gulat pa ako kaya nang makita niyang hindi pa ako lumalabas ay binuksan niya ang pintuan sa gilid ko. He eyes me coldly. Kahit ayaw ko man ay wala akong nagawa. Lumabas din ako. Sumunod ako sa kanya nang pumasok siya sa gate namin. "How did you find me?" Tanong ko nang hindi ko na mapigilan. I am here to avoid him yet he still found me. Useless lang ang pagtakas ko kung ganon. Huminto siya. Nasa portiko kami, papasok na sana sa loob pero huminto siya at dahan-dahan akong nilingon. Napalunok ako nang tumama ang malamig at madilim niyang mata sa akin. Umiigting ang panga at dismayadong-dismayado. Umabante siya. Nanigas ako dahil sa paglapit niya. "I don't think you should ask how I found you." He stepped forward and I almost stepped back. Buti at napigilan ko. "What you should focus on is explaining why you've been avoiding me, Serafina. And you better make it clear because I am very angry," he said coldly. Matapos niyang sabihin yon ay iniwan niya ako. Napahawak ako sa dibdib ko dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Rati ang paghinga ko ay bumibilis na din dahil para akong kinakapos. Shit! Anong gagawin ko? Ilang minuto akong nanatili sa labas, pinapakalma ang sarili. Umupo ako sa pang-3 hagdan papunta sa portiko ng mansion at sa kanyakap ang tuhod. "Serafina, ano na? Anong sasabihin ko?" Should tell him what his mother did. Pero binalaan niya akong huwag ipaalam kay Alaric. Pero ako naman ang malalagot kay Alaric kung hindi ko sasabihin. Agad akong tumuwid ng upo nang may marinig akong yapak papalapit. "Let's have our lunch, ani Alaric." Cold pa rin kahit iniimbitahan niya akong kumain. "Okay di." Mahina kong sagot. Tumayo ako at sumabay sa kanya papasok. I was hoping to see Shasha, but she's nowhere to be seen. Sana man lang nanatili siya. Kumain kami ng tahimik.
Halos hindi ko malasahan ang kinakain ko dahil sa kaba na nararamdaman. Alaric ate with ease but I could feel he was not okay. He is still fuming mad. Let's talk after this, malamig niyang sinabi. Umiinom na ako ng tubig dahil kakatapos ko lang kumain. Agad bumilis ang tibok ng puso ko. I shifted on Enva's seat. Magbibihis lang ako, palusot ko. He didn't reply so immediately left the kitchen. Nagmamadali akong pumasok sa kwarto ko. Halos hinihingal ako sa pinaghalong kaba at pagod sa pagmamadaling pag-akyat sa hagdanan. Pumasok ako sa bathroom para kunwari maliligo. Kinakabahan ako. I'm not ready to talk to him lalo pat galit siya. Kaya nang dumapo ang mata ko sa bathtub, agad akong nagpasya na magbababad ako doon, just to avoid him. To prolong the time. Mabilis kong nilagyan ng tubig ang bathtub at nilagyan ng essential oil at ng bubbly bath. Naglagay lang ako sa gilid ko ng bathrobe at saka naghubad. When I soaked in my body in the water, I immediately relaxed. Kung alam ko na ganito pala ang epekto nito, sana matagal ko nang ginawa. After a few minutes, na-feel kong nagre-relax na ang katawan ko. Nawawala ang tensyon na kanina ko pa nararamdaman. Pero akala ko lang yon. 2 minuto ang lumipas nang marinig kong kumatok si Alaric. At ilang segundo din ay pumasok siya. Madilim ang mata niya nang makita niya akong nagbababad sa bathtub. I saw how his jaw clenched. Napalunok ako sa kaba. Lumapit siya. Kung may maatrasan lang ako ay ginawa ko na pero wala kaya naging tensyonado na lang ang katawan ko. He crouches near me. Pinalandas niya ang likod ng hintuturo niya sa pisngi ko pababa sa baba ko. Nang mahawakan niya ang baba ko ay pinaharap niya ang mukha ko sa kanya. Kahit ayaw kong tumingin sa kanya ay napilitan ako. Wala akong makitang emosyon sa mata niya. You decided to do this when clearly told you we will talk ha? Iritado niyang sinabi. Hindi ako nakasagot. I submerged myself more to hide my body in the bubbles. Nang tumayo siya, akala ko ay lalabas siya. Pero nagkakamali ako. Pinagmasdan ko siyang tinatanggal ang mga buton sa polo niya. Hinubad niya yon matapos. He then unbuckled his belt at naghubad ng pantalon kasama ang brief niya. Agad akong nanlamig at nag-iwas ng tingin. He is naked in front of me. And then he smoothly went to the bathtub. May natapon na tubig nang lumublog siya. Halos hindi na ako huminga sa mga ginagawa niya. But it's alright, we can talk here, Di. Panunuyan niya. He spread his arms on the side of bathtub at kampanting tumingin sa akin. Bumaba ang mata ko sa bubbles at paunti-unting nilalapit ang paa ko sa akin. Now, tell me. Elif, did you avoid me? His voice was cold. He then chuckled darkly after. And before you answer, make sure, understand why you have to do it. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko kapag hindi ko nagustuhan ang sagot mo, banta niya. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. I'm pregnant, paalala ko sa kanya. He chuckled. Yes, with an child. Bigla akong nairita. Alam mo pala eh. Bakit mo ako ini-stress? He licked his lips. Answer, Serafina D. Banta niya. I glared at him. Hindi ko nagustuhan ang pagbabanta niya. Agad nag-init ang mata ko dahil sa nagbabadyang luha. Fine. You want an answer. May pumatak na luha sa mata ko. Noong Lunes papasok sana ako sa opisina, pero may humabol na 2 kotse sa taxi na sinasakyan ko. Nandilim ang mata niya at kita kong nangunot ang noo niya. Nakipaghabulan ang taxi hanggang sa maharangan kami. Pinilit ako ng 3 bodyguard na pumasok sa isang kotse kung nasaan ang mana mo, sigaw ko nang umiiyak. We went to a secluded area. Tapos ay pinagbantaan niya ako na layuan ka. Naipapakulong niya ang papa ko kung hindi ko siya susundin. Sunod-sunod na hikbi ang kumawala sa labi ko. My frustration is leaking and I don't know how to stop anymore. Sa bahay, sinasabihan ako na layuan ka. Ang mama mo at ang mga pinsan mo ayaw nila sa akin. They all resorted to hurting me. What choice do I have when people don't want us together? Hindi siya nagsasalita, but is so restrained in his eyes. Inis kong pinunasan ang pisngi ko. Napapagod na ako. Do you think gusto kong lumayo?
Tangina hindi. Pero wala akong magagawa. Di hamak na wala akong laban sa mga kamag-anak mo. Huminto ako. Bumagsak ang balikat ko at nanlumo. Nakakapagod na ito to the point na I'm starting to think this is a mistake. Bulong ko. Humagulgol ako sa harap niya. Hindi ko na kinaya at sumabog na ako. Habang umiiyak ay narinig ko siyang nagmura. He then swiftly moved and the next thing I know nakaupo na ako sa lap niya. Nakatagilid ako sa kanya. He kissed my temple. I'm sorry. You should have told me about it, pang-alo niya. His voice was hoarse and in agony. Did my mother hurt you? Umiling ako habang pinapatahan ang sarili. Hindi pero pinagbantaan niya ako. I shouldn't have told you this. Sinabi niya huwag ko daw sabihin sa'yo. Alaric sighed. I hate that you listen to other people than to listen to me, pagod niyang sinabi. I told you we'll handle everything. He kissed the left cheek. Huminga siya at ramdam ko ang pagod niya. Parang dismayado siya sa naging desisyon ko. Kung sana sinabi mo yan sa akin, you'd know that I've already taken steps to protect your family. I sent my men to protect your father from envy mother's wrath. They're also watching over your mother and sisters, ready to act if she ever tries to harm them. Pinalupot niya ang kamay niya sa bewang ko at pinasandal sa dibdib niya. I made sure precautions were in place after what Div Cousins did to you. Akala ko tapos na siyang magsalita nang tumahimik siya. Pero dumaan ang ilang sandali nang magsalita ulit siya. Please. Serafina. For once listen to me, listen. I could hear from his voice the disappointment and exhaustion from what's did. Natakot ako. Ang dami-dami naman kasi nilang nagsasabi na layuan kita. Ano sa tingin mo ang gagawin ko kung sa tingin ko lahat ng tao ay umaayaw sa atin, mahina kong sinabi. Don't fucking care what other people say. What choice do they have if it's you that I want ha? Iritado niyang sinabi. Kumalma ako at pinunasan ang luha sa mata ko. I also heard from friend kaya daw ako na-hired sa kumpanya ay dahil paglalaruan mo ako. Medyo lumayo ako sa kanya at matalim siyang tinignan. He laughed darkly. And he did. Pinahirapan nga kita. Pero inakit mo ako kaya buntis ka ngayon, he said playfully. I glared at him. Didn't seduce you. Inis nga ako sa'yo. Planned to make your life hell. But changed my mind. Hindi bagay sa'yo na pinapahirapan, he whispered sensually. Bumaba ang mata ko sa kamay niyang naglalakbay na galing sa tuhod papunta sa hita ko. Dapat ay pinapaligaya ka. Alaric. Inis kong sigaw. Tinampal ko ang kamay niya. What does that mean? He laughed. Means I'm badly attracted to you, woman. Hindi na kita papakawalan. I'll tie you with me. You'll carry a big name, he said, licking his lips. Future Serafina Skyfarer. Is my beautiful farer. Umirap ako. I tried not to react to that pero ramdam ko ang pag-angat ng sulok ng labi ko. Promise me one thing, bulong niya habang hinahaplos niya ang likod ko. Promise what? Promise me that you will tell me whatever is bothering you. Hindi mo pipiliin na layuan ako kahit gaano karaming tao ang may ayaw. Wala naman talaga akong plano na lumayo. I was just overwhelmed with what was happening. Okay. Promise. Medyo umusog ako para sana makakuha ng magandang pwesto, pero napasinghap ako nang masagi ko ang tayong-tayong pagkalalaki niya. Agad kong nilayo ang kamay ko. I heard him chuckle. Nakita niya ang reaksyon ko panigurado. Napasinghap ulit ako nang bigla kong naramdaman ang isang kamay niyang sinakop ang isang boobs ko. He immediately played with it. Napaawang ang labi ko. Hindi siya masyado makita dahil sa humaharang na bubbles. May kumawalang ungol sa akin nang medyo pisili ni Alaric ang tayong nipple ko. Alaric, tawag ko. Can't believe Divi voice turned erotic that fast. He groaned after hearing Divi voice. In just one snap, tumayo siya karga ako. Bigla akong nilamig nang mawala ang katawan ko sa tubig pero agad din iyong nawala nang makita kong palabas kami ng bathroom. Hindi rin nagtagal ay tumama ang likod ko sa malambot na kama. Agad na pumaibabaw sa akin si Alaric.
Pinaghiwalay niya ang hita ko. Ang isang kamay ay agad na nahanap ang butas ko. His mouth sucks vibraced. Napapaigtad ako sa ginagawa niya. Gusto kong sabayan ang pagtaas-baba ng kamay niya pero pinipigilan niyang gumalaw ang balakang ko. He aroused me to the point it didn't take him long before isa exploded in his fingers. Nanginginig pa ang bente ko sa pinakaulang orgasmo nang maramdaman kong ipinasok niya ang pagkalalaki niya sa akin. Umikot ang mata ko sa nararamdaman. Mabilis siyang kumilos. He plunged his cock deep, and then withdrew just so he could plunge deep again. Paulit-ulit niyang ginawa yon. Nadidiloryo ako sa sarap ng nararamdaman ko. You make me crazy, Serafina, nagawa niyang sabihin habang bumabayo. Hindi nagtagal ang naramdaman ko ulit na mailalabas sa akin. Napahawak ako sa kumot nang hindi ko alam kung saan ibabaling ang atensyon. Halos hindi ko na makilala ang ungol ko. It sounds so erotic it almost sounds forbidden. Isang sagad na ulos ang ginawa ni Alaric at pumutok ako ganon din naman siya. He kissed me when exploded inside me. Pareho kaming hinihingal. Ilang minuto siyang nanatili sa loob ko. Pero kalaunan din ay tumayo siya. He smirked devilishly when he saw me close in my legs. Ramdam kong basang-basa ang bedsheet sa likod ko. Matapos akong linisin ni Alaric ay hindi ko na malayang nakatulog na ako. Pero bago ako tuluyang mawala sa ulirat, naramdaman kong umangat ako. I tried to open DVIS pero ang tamad ng mata ko at ayaw niyang dumilat. Alaric went to the new room. Nang maibaba niya ako sa malambot na kama, naramdaman ko ang hininga niya sa tenga ko. I love you. It was a whisper. And it is the first time he told me he loves me. Nanatili kami sa Angeles ng 3 araw. After all the shit I've said to him in that bathtub, mabuti naman at nawala na ang galit niya sa akin. Like hello. Kung galit pa siya after what he heard, mas magagalit siguro ako. I've been through emotional stress just because of him and he shouldn't be mad at me. Lalo pat buntis ako. Nasa baba kami, nagluluto si Alaric habang nakaupo ako sa bar stool. Nakahilig sa countertop at pinagmamasdan siya. Paano mo nalaman na nandito ako? Tanong ko. The food he's making makes me hungry. Parang ang sarap ng niluluto niya kahit hindi pa naman tapos. But can tell just Kiva smelling it. Shashali. Makiling sagot niya. Tumaas ang kilay ko. Shasha. Kilala ka niya? Paano? He smirked. I bought this mansion, Serafina. Agad na paawang ang labi ko. Binili niya. Mama told me it was abandoned and never sold. Hindi ito ibinenta. How come hindi ko alam? Tumitig siya sa akin at tumaas ang isang kilay. You'd think your relatives will not live here if it's not sold. Avi would a struggling family abandon the mansion they own and choose to settle for a small room when they could have a nice place, tanong niya, wanting me to have his point. Naisip ko si Tita Isabella na nagrereklamo nga dahil maliit lang ang bahay nila. If it's true that this mansion isn't sold, bakit hindi namin tinirahan, di ba? Sinabi sa akin ni Mama na inabandona lang to kung alam niyang nabenta pala, hindi niya ako ipapadala dito, I said, arguing still. Kahit may point naman ang sinabi niya. As of your mother, huh? Baka hindi niya lang alam. This mansion was sold via your Tito Lucas. And you bought it? I inquired. No. I bought it from a businessman who purchased it first. Now this mansion is mine, medyo arrogante niyang sinabi. Inirapan ko siya. Kasi para ipamukha sa amin na kahit ang mansion namin ay pagmamay-ari na ng kalaban, sarkastiko kong sinabi. He laughed loudly. Hindi na siya nag-abalang sumagot. Nagpatuloy lang siyang magluto. Ikaw ang nagbabayad kay Ate Shasha. Obviously, Serafina. He raised a brow. Umirap ako. Parang bobong-bobo siya sa mga tanong ko. Dapat lang naman na siya ang nagbabayad. Mansion niya, di ba? So apparently, Alaric bought this as a revenge. Para ipamukha sa amin na kahit ang mansion namin ay nasa kanila na. Minsan siyang napapadpad dito kapag may business siya sa Karatigbayan. And he would spend his night here.
Matapos naming kumain ay natulog din kami. Kinabukasan ay maaga kaming babalik sa Manila. Hindi alam ni Mama at wala akong balak na sabihin. Sa penthouse ako ni Alaric mananatili. Okay lang naman na dito na sa mansion pero may trabaho nga naman siya. Thank you, Ate Shasha, nakangiti kong paalam kay Shasha. Alam niyang maaga kami aalis kaya maaga siyang dumalaw sa mansion. Malapit lang naman ang bahay nila dito. Walang anuman. Balik kayo, Serafina sir. Kumaway siya sa amin. Kumaway din ako pabalik sa kanya. Ready? Tanong ni Alaric sa akin. Nasa sasakyan na kami at kinakabit na lang niya ang seatbelt niya. Tumango ako. Nang umandar ang kotse ay kumaway ulit ako kay Ate Shasha hanggang sa napalayo kami. Napag-usapan namin ni Alaric na huwag nang sabihin kay Mama na bumalik ako. It's safe daw na hindi na nila alam para hindi na sila mag-alala and of course, para wala nang hahadlang. Kasi pag nalaman ni Mama na kasama ko na naman si Alaric, paniguradong palalayuin niya ako. And about Alaric's mother, maghihigpit siya sa papapasukin sa penthouse niya. He assigned bodyguards na haharang kung sino man ang papasok ng walang permiso niya, kamag-anak man o hindi. That's how he assured me that I will be fine in his penthouse. Nakatulugan ko ang bayahe namin. After many hours of driving, dumating kami sa penthouse niya ng gabi. Nag-drive-thru naman kami kapag may dinadaanan kaya bagsak ako sa kama nang makarating kami. Didn't mind eating kasi hindi naman na ako gutom. Kakagising ko lang nang makaramdam ako ng gutom. Agad akong bumaba at atat na may makain. Gulong-gulo pa ang buhok ko nang makita ko si Alaric sa kusina, nagpepreto ng itlog. May niluluto din siyang ibang pagkain. I'm hungry, tea. Salubong ko sa kanya. Kinukusot pa ang mata para magtanggal ng muta. He glanced at me and smiled when he saw me in a mess. Hindi na ako nag-abalang magsuklay. Umupo ako sa barstool at naghintay ng pagkain. Naglagay ng mga pinggan si Alaric sa unahan ko pati sa kanya. Sumimangot ako nang magawa pa niyang maglagay ng baso. Pwede namang mamaya na lang ilagay kapag iinom na. ECG. Tumatawa niyang sabi nang makita niya ang mukha ko. I'm hungry. I can't be easy. He let out, chuckle. Nagsimula siyang lagyan ang pinggan ko. Matapos ay agad na akong kumain. Hindi naman ako ganito magutom noon. Pero ngayon ay para akong mamatay kapag gutom. Matapos naming kumain ay bumalik ako sa kwarto para maligo at magbihis. Paglabas ko ay ang pagpasok din ni Alaric. He is wearing t-shirt and a sweatpants. Halatang wala siyang balak na lumabas ngayon. Gusto kong magtrabaho sa Lunes, pagpapaalam ko kay Alaric. Nakatitig siya sa laptop niya habang nanonood ako sa Z. Nasa living area kami. Itinaas niya ang mata sa akin. Agad kumunot ang noo. No, you are not working, he said with his authoritative tone. Tumaas ang kilay ko. Kung hindi, anong gagawin ko? Inis kong sinabi. Baby, you are pregnant. You can demand for other thing. Just not that. Hindi pa naman malaki ang tiyan ko. I can still work efficiently, jit ko. Kasi totoo namang hindi pa halatang buntis ako. If cousins and if thy mother probably know now you work in Cole's company. Baka sugudin ka nila doon. Not that I will allow it but just to be cautious. Ibinalik niya ang mata niya sa laptop niya nang hindi ako sumagot. I'm starting to drift into my head when heard him sigh. Nawala ang nambabadyang iisipin ko sana. I'm trying to make them accept that they can't do anything about who wanted to be with. Ngayon na hindi pa nila matanggap, hindi ka muna pwedeng mawala sa paningin ko. When I'm out, you stay here in the penthouse. Hindi ka nila masasaktan dito. Tumango ako. Hindi pa rin nagsasalita. He licked his lips. If they forced to enter, sinabihan ko ang mga tauhan ko na kaladka din sila. If they need violence to stop them, they can as long as you're safe here. We spend our weekends inside his penthouse. May mga tumatawag pa rin sa kanya kahit na walang trabaho. Pero siguro ganun talaga kapag sihi ka. Halos walang pahinga. Nang Maglunes ay parang gusto ko na lang ding pumasok na iinggit ako dahil si Alaric lang ang nagbibihis. Papasok na lang ako, pilit ko sa kanya. He puts his watch on his wrist. No.
I'm not going to your company. Sa headquarter ako. Umuso ako. Anong oras ka uwi? Wala akong kasama. He smiled at me. I'll tearside to finish early. The rest, I can bring it here. Okay, sabi ko, hindi na tumutol. Nang palabas na siya, akala ko ay didiretso siya palabas. Umiti ako nang huminto siya at lumapit sa akin. He held in my jaw and swiftly kissed me on his lips. I'll go ahead, he said as he licked his lips. Dahil naiwan akong mag-isa, nanood ako ng movie. Nang mabagot ako ay pumasok ako sa opisina niya at naghanap ng pwedeng basahin sa mga libro sa shelf. Didn't find interesting books kaya bumaba na lang ako sa kitchen para magtanghalian. Matapos noon bagot na bagot pa rin ako kaya pumasok na lang ako sa kwarto at natulog. Hindi ko alam ilang oras akong nakatulog. Naalimpungatan lang ako sa ingay galing sa cellphone ko, kahit antok ay kinapa ko ito sa side table. Nang makita kong si Serenity ang tumatawag ay agad kong sinagot. Ate, bungad niya. Agad kumalabog ang puso ko sa tono ng boses niya. What? What happened? My heart started to beat faster. Si Mama. Nahimatay. Hindi ko alam anong gagawin, kabado at natatakot niyang sinabi. Napaahon ako sa kama. What? Bakit ni? May narinig akong kalabog sa kabilang linya bago ako nasagot ni Serenity. Pumunta dito yung mama ni Alaric. Hindi naman siya nakalapit dahil may humarang na mga lalaki pero sa sobrang takot ni Mama ay nahimatay. Rinig kong takbo si Serenity. Halatang balisa siya. Serenity. Calm down, okay? Call Tita Isabella or Tito Lucas. Ask them for help. May narinig akong kumawalang hikbi niya. Okay, sige, tatawagan ko sila. Nawala lahat ng antok sa katawan ko. Hindi ako mapakali sa kalagayan ni Mama. Agad akong nagbihis at nagpasya na pupunta na lang sa bahay. I can't stay here not doing anything. Kaya lang ay paglabas ko, hinarangan ako ng mga bodyguard na nagbabantay sa penthouse. I have to go home. Emergency lang. Please padaanin niyo ako, nagmamadali kong sinabi. Lulusot sana ako sa gilid ng lalaki nang harangan niya ako. Ma'am, sinabi ni sir na huwag ka daw palalabasin kung hindi importante, magalang na sinabi ng lalaki. Mga 5 sila dito sa taas pero alam kong meron din sa baba if ever na may magtangkang aakyat dito ay mahaharangan bago pa makarating dito. Didn't you hear what to say? Sinabi ko na emergency. Nawalan ng malay ang mama ko. I have to go home, sigaw ko. I know that they are only doing fire job but I'm just frustrated. Itatawag po muna namin, paalam niya. Okay. Fine. Bilisan nyo. Natunugan kong parang naiiyak na ang boses ko kaya rin siguro na alerto sila at agad na kumilos. Kita kong 3 beses nilang inulit-ulit ang pagtawag kay Alaric pero hindi nila makontak. May nambabadyang luha na sa mata ko at alam kong konting-konti na lang ay hahagulgul na ako. Ma'am, hindi po sumasagot si sir, paalam niya sa akin. Agad nahulog ang isang luha galing sa mata ko. Kinuha ko ang cellphone ko at ako na mismo ang tumawag sa kanya. Pero kagaya ng sa kanila, hindi rin niya nasagot ang tawag ko. I'll just texted him about this. Pwedeng samahan niyo na lang ako. I really need to go home, umiiyak ko nang sinabi. Wala silang nagawa. Kita ko sa mga mata nila na hindi nila gustong umalis ako pero mapilit ako. Iginaya nila ako sa isang itim na jeep. May sumakay na sa unahan kasama ng driver. Sa second seat ay ako lang. May 3 naman sa likod ko. I told them the address. Mabilis silang tumulak paalis. Medyo nawawala na ang sikat ng araw dahil 4:00 na din hindi ako mapakali sa kinaupuan ko. Gusto ko na lang napalipadin ng driver itong kotse nang sa ganun ay dumating kami. Kaya lang, agad akong napahawak sa gilid ko nang biglang lumiko ang kotse. Kabado na ako dahil sa kalagayan ni Mama pero mas nadagdagan ang kaba ko nang biglang bumilis ang pagpapatakbo ng driver. The memory of me being chased by 2 cars suddenly hit me. Narinig kong sunod-sunod ang mura ng 3 bodyguard sa likod ko. Fuck! 3 ang sumusunod sa atin. Napapikit ako nang biglang lumiko ulit ang kotse, overtaking 2 consecutive car. Tumawag ka ng backup, sigaw ng guard sa unahan.
Kita kong may hawak siyang baril. Napasigaw ako nang mag-overtake na naman kami ng kotse. Sa sobrang kalabog ng dibdib ko, hindi na ako makafocus sa mga nangyayari. I'm scared for end my life. I'm scared of what might happen. Kapit na kapit ako sa gilid ko habang halos lumipad na ang kotse. Hindi ko na alam kung nasaan na kami. We were so far from city already. Halos kukunti na lang ang dumadaan na kotse sa tinatahak namin. Sumigaw ako nang makarinig ako ng putok ng baril. Tangina, walang magpapaputok, sigaw ng driver. It's just a warning. Ayaw nilang tumigil, galit na sagot ng isa sa guard sa likod ko. Nagawa kong tumingin sa unahan at nakita kong halos wala ng araw. May paparating bang backup, galit na tanong ng nasa unahan. God damn it. Sa sobrang frustration nila ay hindi na nila maiwasang sumigaw. Ang kaninang sumusunod sa amin ay nadagdagan pa daw ng isa, kaya 4 na ang sumusunod. Panay agus ang luha ko. Kapit na kapit ako habang nakapikit ang mata. Parang hindi na din ako humihinga. Hindi ko alam ilang oras o minuto ang lumipas. It was traumatizing to the point I lost count of time. I heard a loud bang. Hindi putok ng baril. Bumangga ang kotseng sinasakyan namin. Tumilapon ako sa gilid ng kotse at naramdaman kong bumukas ang pintuan. Sa sobrang lakas ng impact, hindi ko nagawang humawak sa kung saan. The car is still moving downward. I realized wala na kami sa highway at nasa bangin na kami. I heard the crashing waves of the sea before I felt my body submerged into the dark sea. I tried to swim. Pero malakas ang mga alon at tinatangay ako nito. Hanggang sa naramdaman kong nawawalan na ako ng malay.